hope you're ready for the preaching of the Word of God this morning. Amen. All right, para sa mga naka-off cam, no, kung wala namang problema yung inyong internet, I would like to encourage you to open your camera so we can see you, you know. And alam nyo, yung camera nyo, yung itsura ninyo, yung mukha ninyo ay malaking encouragement sa preachers. And it's always good to see you, no? Kaysa na sa makikita lang namin yung letter dyan sa screen. Letter D, letter J, letter R, letter J. Puro naman haramilyo yan. Puro RJ, Ronnie, tama. Yeah. Pero yung DJ, Diotrephes Judas yan. Yeah. So, I'd like to encourage you to on your camera para makita po kayo, okay? And para sa mga nasa FB Live, it's time to listen and not to sleep, no? I hope nakabihis kayo. Alam nyo, naniniwala naman ako doon talaga sa mga walang signal talaga na mahihirapan sila mag-Google Meet. Pero yung kung ang dahilan kaya kayo nasa FB ay kasi ayaw nyo nang ayaw na magbihis at tinatamad na kayo, babalik sa inyo yan. Babalik sa inyo. Okay? Alright, shall we all stand please? Let's all stand. Kayong mga nandyan sa Google Meet, let's all stand. And I believe this morning ay meron po tayong magandang pagpapala na hinanda ang Diyos para sa atin. Okay? Pastor RJ will come and preach the Word of God for us. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy anniversary po sa ating lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Colossians. Ano po? At salamat sa Panginoon sa pang 32nd anniversary ng ating simbahan ay nandito pa rin po ako. At maalala ko po ay nagsimula ako dito, wala pang kasama, nag-iisa. Ngayon po ay may pamilya na ako at meron akong 4 na anak at kasama sa ministry. Sige po, buksan po natin yung mga Bibles natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Beginning from verse number 12 down to verse number 17. Ano po? Colossians 3:12, sabi po dyan, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. And whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God and the Father by Him. Nais ko pong pick upin yung praise na be thankful. At ang sabi niya, give thanks to God and the Father by Him. Now this morning, I'd like to talk to you in the subject, 2 great truths why we need to be thankful to God. Just 2 great, powerful truths why we need to be thankful to God. Amen. Yan po'y pag-uusapan po natin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa katapatan ninyo, Panginoon, sa pag-ibig po ninyo. Salamat na hindi po kayo tumitigil na kumilos at nagsasawa sa aming pong buhay.
Panginoon, salamat po. Hindi po namin kayang mailarawan o isa-isahin, Panginoon, ang mga bagay-bagay, Panginoon, na dapat po namin pasalamatan sa inyo na ginawa niyo po at ginagawa at patuloy niyo pong ginagawa, Panginoon, magpakailanman sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang pangangaral ng inyong pong mga salita. Salamat, Panginoon, sa pribileyo po at salamat po sa simbahan pong ito. At salamat din po sa aming mahal na pastor. Salamat po sa mga anak ninyo na patuloy niyo pong ginagamit. Salamat din po sa mga bisita po namin. At kumilos po kayo sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, salamat po. Pwede na po kayong umupo. At bago po natin puntahan o balikan yung pong binasa natin, nais ko rin pong basahin po yung Luke chapter 17. Habang binubuklat din po ninyo ang inyo pong mga Biblia. At kung ang Bible po ninyo ay King James, dapat lamang na King James. At kung hindi po ay songbook na lang. Ano po? Luke 17. I hope masaya tayo lahat. Amen. Alam mo, sabi ko, iniisip-isip ko kanina ay 32 years na pala ang ating simbahan. Napunta po ako dito ay 1995. Kaya mo pang bilangin sa daliri ang mga members natin nung araw. Pero ngayon po ay umaabot na po tayo ng 8,000. Ano ho? Sipin nyo yan. At 32 years na rin po na ang Diyos ay napakatapat sa ating simbahan. Kayo po mga nauna sa akin at nakasabayan, katulad nila Sir Roy, sila Sir Noel, nauna po sa akin to ng mga ilang taon eh. Mga 100 years yata. Dito po tayo sa Luke chapter 17 in verse number Luke 17 verse number simulan ko lang pong basahin dito sa verse number yeah, 12. Sabi dito, 11. And it came to pass as he went to Jerusalem that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go, shew yourselves unto the priest. And it came to pass that as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back, and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks. And he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed, but are the 9? There are not found that return to give glory to God, save this stranger. So gagawin ko pong illustration po ito. Nais ko pong again, balikan po natin yung Colossians na binasa po natin. Alam niyo, itong Book of Colossians, of course, alam po natin na sulat po na Apostol Pablo ito sa mga sa simbahan doon sa Colose at sa mga Kristiyano doon na kagaya po natin. Sabi nga ng ating pastor, hindi man po tayo ang personal na sinulatan ni Paul, kundi ang mga Kristiyano o yung church mismo sa Colose. Pero kung ating uunawain, sino po yung ina-address na Apostol Pablo doon sa simbahan na ito? Sila po ay mga nagpahayag ng pagtanggap kay Kristo bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ibig sabihin, tinanggap nila si Kristo, ligtas sila, tinanggap din natin si Kristo, saved din po tayo. Ibig sabihin, mga kapatid, iisa lang po tayo sa Panginoon. Iisa lang po tayo sa Panginoon. Now, isang bagay na gusto kong makita po natin
ay dito po sa binasa po natin sa Colossians in chapter 1 verses 3 to 8. Nais ko lang magbigay ng konting sight, mga kapatid, para maunawaan po natin yung mga ilang bagay na tinalakay at sinabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano dito na katulad po natin. Dito po sa chapter 1 verses 3 to 8 ay binanggit po dito at sinabi ni Paul dito patungkol sa thanksgiving for their faith in Christ, their love for the saints, their hope laid up in heaven. Salamat mga kapatid, ng pag-asa natin ay hindi yung bakuna. Ang pag-asa natin ay hindi yung mawala na itong pandemic na ito, kundi ang pag-asa natin ay nasa Panginoong Hesukristo. And we have the hope of heaven, which they had in and through the gospel, of which he had heard from Epaphras. Salamat mga kapatid, ang pag-asa natin ay si Kristo. Ang pag-asa natin ay langit. Ang pag-asa natin ay kaligtasan mula doon sa gospel na narinig po natin. Now dito po sa chapter number 3, let's drop down to chapter 3 po, verse 5 to 17. Makikita po natin dito yung practical exhortations follow to real mortification of the flesh, with its characteristics and substitution of a new life of fellowship. Mga kapatid, huwag niyo pong kakalimutan na meron na tayong bagong buhay. Bagong buhay. We have a new life of fellowship, love, and peace. Love and peace. And then, drop down to chapter number 4, makikita po natin dito na banggit din po ni Paul dito, yung exhortation to fulfill social obligations as nandyan yung wives, husbands, children, parents, slaves, masters. So makikita natin dito na ang Bible talaga ay napakaganda. Napakaganda. Saan mo man tignan sa anggulo, sa bawat anggulo ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, kahit wala ka pang asawa, single ka pa lang, may asawa ka, hanggang sa magkapamilya ka, mga kapatid, ang Biblia ho ay napakaganda. Wala ka nang hahanapin dito. Tinan niyo po, katulad po dito sa binasa natin, tinan niyo po dito, ano sabi ni Paul dito? Put on therefore, as the elect of God. So, meaning, sinong kausap ni Paul dito? Just like us, believers, mga mananampalataya, mga nagpahayag na tumanggap kay Kristo. Alam nyo, sabi dito, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness, of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. Alam nyo, napakaganda ito. Ewan ko sa inyo sa mga tumatakbong sa lahat mula sa presidential candidates ng ating bansa, meron kaya silang ganitong plataforma? Sige nga po. Wala ho eh. Puro pangako mga kapatid. Sabi nga nila nangako na nga sila tapos tutuparin pa nila. Pero mga kapatid, ito napakaganda. Ilagay mo ito sa sarili mo, gawin mo sa sarili mo ito, praktisin mo sa sarili mo ito, praktisin natin sa buong tahanan natin ito, praktisin natin sa gobyerno ito, mga kapatid. Palagay ko mga kapatid, wala nang tatalo dito. Wala nang mas maganda dito. Kaya makita nyo, sabi ng Biblia dito, ay, sabi ng Bible, and above all these things, put on charity, means love, which is the bond of perfectness. And then, drop down to verse number 15, sabi diyan, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body. Tandaan niyo po, mga kapatid, nasa iisang katawan tayo, walang iba kundi katawan ng Panginoon Kristo, and that is the church. That is the church.
At ang sabi ng Bible dito, kung tayo po ay napapaloob tayo, kasama tayo sa katawan ni Kristo, mga kapatid, ano ang dapat nating gawin na ito'y hindi mo pwedeng hindi gawin sa iyong sarili? Ang sabi ng Biblia, and be ye thankful. I believe, mga kapatid, with all my hearts, lahat ng members ng ating simbahan, mga kapatid, meron tayong dapat pasalamatan sa Diyos. Meron tayong dapat pasalamatan sa Diyos. You know, the word thankful means Eucharistus. Eucharistus, meaning well-favored. Well-favored or grateful. Meaning, mga kapatid, yung thankful is, ang ibig sabihin po is conscious of benefit received. Conscious of benefit received for what we are about to receive, make us truly thankful. Anong ibig sabihin ng conscious? You are awake and able to understand what is happening around you. Known or felt by yourself. Aware or mindful. Ibig sabihin, alam mo, may malay ka. Nalalaman mo kung ano nangyayari, mga kapatid. Kasi mahirap naman magpasalamat sa isang bagay na hindi mo alam bakit ka nagpapasalamat. Pero mga kapatid, makakapagsabi po tayo sa lahat ng members ng ating simbahan, sa lahat ng nagsasabing tinanggap ko na si Kristo, hindi po tayo pwedeng hindi magpasalamat sapagkat kung tinanggap natin si Kristo, alam natin, may malay tayo, mga kapatid, conscious tayo. Alam natin sa isip natin, alam natin sa puso natin, at hanggang sa pakiramdam natin, kung pakiramdam man yan, bagamat hindi po pakiramdam ang pinakamaganda at magandang batayan para magpasalamat tayo sa Diyos, kundi yung alam natin na may batayan tayo sa kaalamang ito mula sa salita ng Diyos. Alam po natin ito, mga kapatid, na meron tayong isang bagay na dapat pasalamatan sa Diyos. Amen, mga kapatid. For 32 years ng ating simbahan, sa mga nauna pong members ng ating simbahan, 1995 nandito na rin po ako sa biyaya ng Panginoon. Hindi po pwedeng walang bagay na nasa isip ko, nasa puso ko, na hindi ko alam na dapat kong pasalamatan sa Diyos. Alam ko po, mga kapatid, lahat po tayo makakapagsabi na kung babalikan natin, katulad po doon sa binasa natin kanina, yung pong tatlong may lepers, 10. Alam nyo ba kung ilan lang ang bumalik sa Panginoon na magpasalamat? Isa lamang. Isa lamang. Kaya nga, mga kapatid, sabi ng Panginoon, di ba 10 kayo? Nasaan yung 9? At isa lang ang bumalik sa Panginoon. Mga kapatid, magpasalamat tayo. Ako nagpapasalamat ako, sabi ko, 32 years na pala ang ating simbahan. For 32 years, mga kapatid, ay nandito pa rin po ako. How I wish, mga kapatid, na nandito pa rin ako hanggang sa dulo, mga kapatid, hanggang sa huling hining ako, mga kapatid, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. O 1995 nakarating ako sa church. Ilang kaya ang nabahagian sa taong yun, mga kapatid? Na sa taon na yun, meron kayang 1,000 at sabihin natin 1,000 ang nabahagian. Sa year na yun, 1995. Pero salamat, mga kapatid, ako ang ibinalik na isa ng Diyos sa ating simbahan. At nagpapatuloy hanggang ngayon, mga kapatid. Now, isang bagay na naniniwala ko na hindi mo maitatanggi itong katotohanan ito na dapat mong pasalamatan sa Diyos. Number one, just 2 great truths why we need to be thankful to God. Number one, because of God's great love for us. Mga kapatid, paulit-ulit na natin ilang mensahe na narinig natin
sa ating mahal na pastor patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Pero alam nyo ba, hindi nakakasawang makapakinig ng mensahe mula sa pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Hindi ako nakakasawa. Kung kayo nagsasawa, ako salamat sa Panginoon na hindi ako nagsasawang marinig at patuloy na marinig na ang Diyos ay meron tayong totoong Diyos sa ating simbahan, na wala ka pa dito, iniibig ka na ng Diyos, wala pang mundo, ay meron na tayong Diyos na mapag-ibig, palaibig, at ang pag-ibig ng Diyos na ito, kapatid, is unchanging love. Tingnan niyo po dito sa Galatians. Let's go to Galatians chapter 2. Alam na alam niyo po ito, mga kapatid. Ito po'y karanasan ni Apostol Pablo, mga kapatid. Anong sabi ni Paul dito? I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Sino ito, mga kapatid? Anong ginawa niya kay Paul? Anong ginawa niya sa iyo? Anong ginawa niya sa akin? Who loved me and gave himself for me. Mga kapatid, pakinggan nyo na may, manais ko lang balikan dito. Yung sabi ni Paul, sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Mga kapatid, sino ka at sino ako? Na merong Kristo, mga kapatid, na nasa iyo, and His liveth for you. Nandito sa atin. Christ liveth in me. Sino ba ako, mga kapatid, na kasama na namumuhay sa akin si Kristo, maliban sa isang makasalanan na tao katulad lahat po tayo? Pero merong isang banal na Diyos na nakatira sa atin, mga kapatid. Nandyan ang Holy Spirit, mga kapatid, na nakatira sa atin, nakatira sa isang makasalanan na persona, kagaya mo, kagaya ko. Pero mga kapatid, because of the word love, nangyari po ang mga bagay na ito na hindi natin sukat akalain na pwedeng mangyari sa buhay mo, sa buhay ko, na merong isang Diyos, mga kapatid, na dakila ang kanyang pag-ibig, at ngayon, He is now liveth in you and in me. And He gave Himself for you and for me. Kaya yung sinasabi natin na hindi ko kayang ibigay yung buhay ko, kapatid, hindi ko kayang ibigay yung buhay ko sa Panginoon. Hey, isang bagay lamang kung bakit hindi natin kayang ibigay yung buhay natin sa Panginoon, maaring hindi natin kayang iwanan yung dapat nating iwanan mula sa kamunduhang ito. Hey, look at the person of the Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, the Lord Jesus Christ, He left heaven. Iniwan niyang langit, mga kapatid. Iniwan niyang ganda, yung kanyang trono. Pumunta sa lupang ito at hanggang tuluyan doon, namatay sa cross ng Kalbaryo, inilibing at muling nabuhay. Kanino yon? Para sa kanya ba yon? That's for you and for me. That's for you and for me. Oh, sabi na Biblia, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. But God, who is rich in mercy, for His great love. Ang Diyos hindi lang siya merong love, pero anong love meron sa Panginoon? Great love. Great love. Wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Akalain mo, mga kapatid, nung tayo'y baon na baon pa, patay pa, dahilan sa kasalanan, alam nyo ba na minamahal na tayo ng Panginoon? But God commended His love toward us in that while we were yet sinners,
Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Kapatid, mahirap umibig sa isang personang kagaya natin na hindi naman tayo kaibig-ibig dahilan sa kasalanan. Pero alam nyo ba, bakit inibig tayo kahit makasalanan tayo? Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang basta pag-ibig, kundi ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. I mean, it's a great, great, great love. Great love. Mga kapatid, hindi pwedeng hindi mo pasalamatan yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Amen, mga kapatid. Oh, another verses na napakaganda. Puntaan lang natin sandali yung Romans chapter 8. Let's go to Romans chapter 8. Mula po sa verse 35. Anong sabi ng Bible dito para makita lang natin? Kasi minsan, para bang wala nang hindi na tayo naaantig dahil sa pag-ibig ng Diyos. Romans chapter 8, beginning from verse number 35, anong sabi ng Biblia? Who shall separate us from the love of Christ? Could you imagine, mga kapatid? Sino ang pwedeng makawasak o makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Kaya mga kapatid, pag nandun ka na sa pag-ibig ng Diyos, wala nang makakaagaw sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, even the powers of demons, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, nor any other creature shall be able to separate us from the great love of God which is in Jesus Christ our Lord. Mga kapatid, salamat na lamang na mayroong dakilang Diyos tayo at dakilang kanyang pag-ibig kahit gaano katindi ang ating kasalanan. Minsan sinasabi natin, Pastor, parang hindi kayang patawarin ng Diyos yung aking kasalanan. Pero mga kapatid, kahit anong kasalanan natin, kahit anong uring kasalanan natin, kahit sinasabi natin, wala na akong pag-asang magbago, wala na akong pag-asang maahon sa kasalanan ko. Pastor, kung meron mga makasalanan, ako na siguro yun. Yun din ang sabi ni Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? I am the chief sinners. Pero anong sabi ni Paul, mga kapatid? Sa Galatians chapter 2, verse number 20, nung tinanggap niya si Kristo, anong sabi niya? I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, bakit? Who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ay makinig po tayo sa mga naunang members ng ating simbahan, hanggang sa sa pangkasalukuyan, hanggang sa aming mga bisita. Kaya tayo nandito nagsasama-sama ngayong umaga sa pananambang ito because of the great love of the Lord Jesus Christ. Kaya yan ang hindi natin pwedeng hindi dapat pasalamatan sa Panginoon. Oo mga kapatid, eto ginagawa ko yan sa sarili ko. Pagising ko ng umaga, lagi kong sinasabi yan, Panginoon, I love you so much. And thank you for loving me. I love you so much, God the Father.
I love you so much, my Lord Jesus Christ. I love you so much, Holy Spirit of God. Pinagtiyagaan mo na naman ako. Ginabayan mo na naman ako. Minsan hindi na. Sabi ko nga, bago ko sabihin kay misis ko ng, I love you, Panginoon muna. At hindi dapat magsiselos yung misis natin. Kasi kung hindi ko mamahalin ang Diyos muna, baka hindi ko siya masabayan ng I love you. Oo. Baka masasabi ko sa kanya, I hate you. Kaya ang pinakamaganda, kaya nga sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God. The kingdom of God. Anong meron dapat sa kingdom ng Diyos? Yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya nakakahiya sa simbahan. Lalong-lalo ng mga matatagal ng members, mga Kristiyano. Kung nakakaligtaan natin itong bagay na ito. Na magpasalamat sa Panginoon dahil sa dakilang pag-ibig niya sa iyo at sa akin. For 32 years, tayo ang bunga, ako ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa simbahang ito. Kaya makita nyo doon sa text natin, mga kapatid, sa text natin, makikita natin dito, anong sabi niyan? Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all these things, put on charity, means love. Alam niyo, pinakamaganda sa simbahan na praktisin natin, mga kapatid, yung love na nanggagaling sa Panginoon. And that is unchanging love. Great love. Pastor, hindi ko kayang patawarin yung kapatiran na yan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Di po ba? Saan po lahat nagsimula yan? Nagsimula po lahat yan sa isang Kristo, sa isang Diyos natin, mga kapatid, na dakila ang kanyang pag-ibig. Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kayang asarin ang pag-ibig ng Diyos. Itong Diyos na ito, hindi mo kayang tigin. Kahit gaano ka kasalbahe, pwede kang patawarin ng Diyos. Kahit gaano ka kaloko, pwede kang patawarin ng Diyos. Oh, sasabihin ko sa inyo, kahit sinasabi natin, Pastor, wala na akong pag-asa, may pag-asa ka, sapagkat meron tayong Diyos na dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Ako, kung hindi rin ako nakarating, mga kapatid, makinig kayo. Salamat na meron tayong simbahan na wala tayong ibang naririnig, kundi patuloy for 32 years. Tinuruan tayo, ipinakilala sa atin mismo sa isang Diyos na dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. At ngayon, mga kapatid, sige nga, kung wala dito, si Brother Noel, si Sir Noel, sa simbang ito, mayroon kaya siyang ganyang itsura? Wala. Kahit tayo, kahit sino sa atin dito. Ako lalo na siguro, basurang buhay ko, mga kapatid. Walang kwenta. Pero dahilan sa love na yan, inayos tayo, binago tayo, inayos tayo, tinuruan din tayo na umibig ng iba. Kaya nga nag-win tayo ng kaluluwa. Nasaan kaya yung mga batang kanina nire-recognize ng ating pastor? Nasaan kaya yung mga yan? Kung walang simbahan na nagturo sa atin na merong Diyos na dakila ang kanyang pag-ibig sa atin. Kapatid, wala tayong pakialam sa mga batang yan. Sasabihin natin, wala kayo sa buhay nyo. Pero bakit nagkakaroon tayo ng malasakit,
napapaibig tayo, napapamahal tayo sa mga hindi naman natin kaano-ano. Natuto tayo na dalhin natin sa kanila yung gospel, i-share natin si Kristo, tapos dadalhin natin sa isang istasyon para sila'y mahubog naman. Saan natin sila huhubugin? Sa dakilang pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, mga kapatid, ano yung dapat nating huwag kalimutan? Katotohanan na dapat pasalamatan sa Diyos. Yung dakilang pag-ibig ni Kristo. Pangalawa, because of two great truths why we need to be thankful to God. Number one, because of God's great love for us. Number two, because of God's great faithfulness to us. Dakila ang katapatan ng Diyos. Ako'y naniniwala na sang-ayon kayo dyan. Lamentations 3:23. They are new every morning. Great is thy faithfulness. The word great means abundant, exceeding, plenteous, mighty. Mighty. The word new means fresh, newly produced. Newly produced, not preserved by being frozen, canned, etc., not old, but clean and pure. Having its original qualities, brand new every day. Alam nyo, yung faithfulness ng Diyos, it's a pure. Walang nikatiting, nigdulo ng karayom. Walang walang nakahalo dyan. Araw-araw yan. Kaya mga kapatid, lahat ng bagay na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi tira-tira, kundi laging sariwa at laging bago. Sige nga, subukan nyo pong pumunta ng restaurant. At pag nandoon kayo ay mag-order kayo ng gusto nyong kainin sa isang restaurant. Pero nakita nyo na yung service crew ay ang kinuha niya yung tira-tira doon sa kabilang table. At hinain sa'yo. Pero yun ang magandang ihain sa mga inaantok na matatagal ng miyembro. Total, inaantok ko na rin lang eh. Ha? At yun ang ihain sa'yo. Ay, doon sa table na yun. Nandito ka sa table na ito. Nag-order ka, ito, gusto ko yung ganito, gusto ko yung ganyan, gusto ko yung ganyan. Tapos ang kinuha ng service crew, yung tira doon sa kabilang table. Tapos ihahain sa'yo. Gusto mo ba yon? Siyempre po, hindi. At magagalit ka. Pakinggan niyo po. Ang Diyos, bago ka gumising, lahat ng kailangan mo, sariwa lahat. Hindi ka hahainan ng Diyos, mga kapatid, ng tira-tira. Tira ng kapitbahay mo, tira ng kung saan-saan, kundi laging fresh. Meron ba tayong ebidensya? Sabi ng Bible new every morning. Great is thy faithfulness. Pupunta ka ng palengke, gusto mo bang bumili ng hindi fresh na vegetables, mga karne, or anumang gusto mo bilihin? Hindi ka bibili ng double dead, hindi ka natutuwa sa ganon. Malala ko nun, kasi yung mga Kalinga, sir, merong silang tinatawag na finorong. Finorong, yun ang tawag dun finorong. Alam nyo itong ewan ko yung mga Kalinga, kung merong Kalinga dito, nakikinig. Doon sa banghouse ng mga minero, first time ko. Pastor, kain muna tayo, sabi ni Brad Felipe. Sige, kain tayo. Mamaya-maya, naghain ng tinatawag na lang finorong. Alam mo yung kung ano yung karne na yon? Karne na pinabaho. Hindi po niligay sa ref. Hindi po nilagyan ng asin. At pagka
Tapos lulutuin nila yun. Walang halo yun, walang ricado yun, wala. Pure na ganon. Tapos konting asin. Ay grabe, sir, sabi ko sa inyo, nung hinain na, tapos nandun lang kami sa may isang kwarto na ganyan. Ay talaga namang, hindi mo kakayanin yun. Hindi mo kaya yun. Eh, nandun na. Eh sabi kong ganon, nahiya naman akong tumanggi. Eh siyempre, pastor ka, nandun ka eh. Brad, kain na, sabi, Brad Philip, Brad, kain na tayo. Ay, pastor, kain na tayo. Eh, walang ibang ulam, yun lang. Ay, sasabihin ko sa inyo, napakabaho. Yung paa, amoy paa. Na pagtanggal mo ng medyas, ay medyo parang may rugby pa na dumidikit-dikit na ganon. Eh wala na akong magawa. So ang ginawa ko, humigop siya, higop na rin ako. Yung unang higop ko, maniwala kayo mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling, parang hindi ko kayang lunukin. Ewan ko kasama si Sheila noon. Total nandoon na, lunukin mo na. Lunok, pambira, higop, sabaw. Mabuti sana kung may sampalok man lang, may luya man lang, wala. Purong ganon. Sabaw din. Nung unang parang hindi mo malunok. Pero nung pangalawa, pangatlo, parang ang sarap na rin. Parang ang sarap na rin. Mga kapatid, hindi ho ganong kabaho ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi ho, laging sariwa. Mga kapatid, for 32 years, hindi ho nagbigay ang Diyos ng tira-tira sa ating simbahan. Mga kapatid, ewan ko kung tama ako. Alam nyo ba, pansinin nyo po, yung mga members na masayang naglilingkod sa Panginoon. I mean, physically, parang hindi mga tumatanda. Tingnan niyo po si Brother Rapi, laging bata. Totoo yung mga kapatid. Pero tignan niyo po yung mga pasaway sa ating simbahan. Naranasan ko yan, mga kapatid. Naranasan ko nagpasaway parang, pag 20 ka, parang 30 years old ka na. Pag 30 ka, parang 60 years old ka na. Pero pagka masaya ka, tapat ka, na naglilingkod sa isang tapat na Diyos sa'yo, alam nyo ba mga kapatid, yung katawan natin, itsurang sariwa din eh. Hindi naman sa pambobola, pero tignan nyo po yung ating pastor. Mas bata pa sana yan kung walang mga pasaway. Pero mga kapatid, he is always look fresh. Bakit? Kasi yung faithfulness ng Diyos sa kanyang buhay is always fresh. Awan ko sa inyo mga kapatid, alam nyo ba kung yung sinasabi ko, alin kaya mas magandang kainin, lutuin? Yung gano'n na may amoy. Kasi sinasadya nila yun eh. Kinakailangan ilang araw yon, ewan ko ilang araw yon. Basta hintayin yata na bumaho, tapos doon nila sasabawan. Pure yun mga kapatid. So happy lunch mamaya. Psalms 36, tinan nyo po. Verse number 5, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Mga kapatid, kung ang katapatan ng Diyos na aabot hanggang clouds, hindi kaya ikaw kayang abutin ng Diyos. Kung yung ulap nga mga kapatid, kaya sa stable, yung pong clouds, stars, moon, and the galaxies
Bakit stable sila? Hindi nag-uumpog-umpogan. Sapagkat faithful yung gumawa. Sabi nga ng Biblia, mga kapatid, wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-being as unto a faithful Creator. Ang Diyos natin, hindi yung pagkatapos ka nilikha, iniwang ka na. No, hindi po. Pagkatapos likhain ng Diyos yung clouds, yung stars, yung moon, hanggang sa atin, hindi nagbago ang Diyos yung kanyang katamatan. Permis ang Diyos. Permis ang Panginoon, mga kapatid. Sabi na Biblia, Psalms 119 verse number 90, thy faithfulness is unto all generations. Napunta ako, mga kapatid, mag-isa ko lang. Napunta si Sheila dito, mag-isa lang. Hanggang sa isang araw, mga kapatid, pinag-pray niya ako, nakuha niya ako. Ay, nag-pray po pala kami. Ngayon, mga kapatid, salamat sa Panginoon na inabot pa rin ng mga anak ko ang katapatan ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kaya si Meshach nasa ministry kasi tapat ang Diyos ko. Kaya si Negong nasa ministry na kasi tapat yung Diyos ko. Kaya si Belte nasa gawain na rin. Siya rin po isa sa mga pianist natin sapagkat meron akong tapat na Diyos. How I wish! Isang araw magkakaanak si Belte, magkakaanak si Meshach, yung kanilang mapapangasawa, hindi po sila. Magkakaanak si Negong. Ngayon, mga kapatid, inaabot ko dito Sir Jao. Wala pa. Ngayon, paano niya tinitrain yung mga anak niya? Tinitrain niya mula sa laging sariwang katapatan ng Diyos. Sabi ng Biblia, thy faithfulness is unto all generations. Alala ko tuwing kumakanta dito, yung quartet sila Maki. Sabi ko, kami yung dating kumakanta. Ngayon yung iba ho, nakasama ko dito, Sir Willie, Ma'am Jenny, Ma'am Muriel, halos hindi na po makalakad yung iba. Hindi, nakakalakad pa naman, sir. Nakakalakad pa, opo. Sariwa pa. Sariwa pa, wag lang maglakad. Hindi, sariwa pa. Sariwa po. At ang sabi ni Biblia, thou hast established the earth and abideth. Mga kapatid, di po ba na napakaganda na mula sa first year ng ating simbahan hanggang sa 32 years na po ang ating simbahan, walang pagbabago ang katapatan ng Diyos. Laging sariwa ang katapatan ng Diyos. Sabi ni Biblia, Psalms 143 verse number 1, Psalms of David, hear my prayer, O Lord, give ear to my supplication, in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness. Mga kapatid, bakit marami na pong sinagot na panalangin natin sa ating simbahan? For 32 years. Ako naniniwala na hindi na po kayang bilangin sa daliri ng ating mahal na pastor yung mga answered prayers niya as our pastor. Bakit? Sapagkat meron siyang Diyos na matapat. Meron tayong Diyos na matapat. Nagbabago ka, nagbabago ako, pabago-bago tayo, pero ang Diyos natin hindi magbabago. Woo! Mga kapatid, yun yung hindi mo pwedeng hindi pasalamatan eh. Kung isa ka doon sa 10 na ginawan ng Diyos, na pinagaling ng Diyos. Alam niyo ba yung mga 10 lepers na pinagaling ng Diyos? Bakit sabi ng Panginoon, sige, mag-report na kayo doon sa priest. Kasi nung araw, priest lamang po ang pwedeng magdeklara kung magaling ka na.
mula sa leprosy mo. Alam mo ba, na along the way pa lamang ay pinagaling na ng Diyos. Pero mga kapatid, sa 10 lepers na ito, isipin ninyo yon, isa lang ang bumalik sa Panginoon para magpasalamat. Ngayon mga kapatid, ito yung mga dalawang katotohanan na hindi natin maitanggi sa buhay natin. Napakatapat ang Diyos natin. Revelation 19:10, alam natin yan, tinawag siyang faithful and true. Faithful Creator in 1 Peter 4:19. Naalala mo ba mga kapatid? Tingnan niyo po, ang sabi ng Biblia, alam na alam niyo itong verse na ito. Bakit? Kasi lagi tayo nagkakasala eh. Tingnan niyo po, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us us from all unrighteousness. Minsan nga yung isang full time na paulit-ulit na nagkakasala, nakakasawa. Paulit-ulit na nagpapasaway. Pero ang Diyos, ilang paulit-ulit na kasalanan natin na ginagawa. Pero pag lumapit ka na naman sa Kanya, He is faithful to forgive our sins. Tindi. Mga kapatid, anong klaseng Diyos meron tayo? Diyos na merong dakilang pag-ibig. Diyos na merong dakilang katapatan. For 32 years, mga kapatid, hindi nagbago yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating simbahan. Hindi nagbago yung dakilang katapatan ng Diyos. Kaya meron tayong awitin, dakilang katapatan. O yung inawit ng quartet dito kanina, mga kapatid, tungkol sa pag-ibig ni Kristo. Ngayon, mga kapatid, for 32 years, kung aabutan pa tayo ng 100 years anniversary, kayo na lamang po, nandun na kami sa langit. Mga kapatid, hindi mo pwedeng hindi ka magpapasalamat sa Panginoon. Just two great truths this morning. Mga kapatid, alam niyo magandang gawin natin na kayamanan natin? Ito yon. Dakilang pag-ibig ng Diyos, dakilang katapatan ng Diyos. Meron ka bang ganito? Sariwang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sariwang dakilang katapatan ng Diyos. Kaya makita nyo sa mga masisigla na naglilingkod sa Panginoon, hindi maikaila sa ating physical na itsurang sariwa din tayo. Uy, kasama ako doon masarap maglingkod sa Panginoon. Kaya ngayong umaga, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Panginoon, tama. Dahilan sa dakilang pag-ibig mo, dakilang katapatan mo, nandito pa rin ako. Tumayo po tayo lahat. Lumapit tayo sa Panginoon. Let's come to the throne of God this morning. Let's thank God for what He has done in our lives.
Dakila Diyos, maraming pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa paggamit niyo po kay Pastor RJ. At salamat po sa mensaheng nahayag Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat anak niya na lumapit po sa inyo. Nawa po'y nakita po namin ang mga bagay na dapat po namin pasalamatan. Salamat po sa napakadakilang pagmamahal niyo po sa amin. Ito po ang tanging daan, Panginoon, kung bakit po kami nasa kalagayang katulad po nito ngayon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats, please. I hope you realize that you have something to be thankful, no? You have something na dapat pasalamatan natin sa Panginoon. All right, I still have time, mga kapatid, no? May I have your 5 minutes? Kasi I just don't want to miss this, no? Napansin nyo sa binasa po natin in the book of Colossians, mga kapatid, in chapter 3, that's very good, no, mga kapatid. Kung papansin ninyo, parang yung si Paul ay nagsasalita sa Colossae, sa mga taga-Colossae, mga kapatid. I don't want to miss anybody, ha? Please, no, huwag nyo i-miss po ito, mga kapatid, okay? Alright, don't leave me now. Dadagdag ko lamang po ito kasi nung si Paul ay nagsalita sa mga taga-Colossae, para din siya nagsasalita sa mga taga-Epeso, no? Tandaan niyo po yan. Kaya mapapansin niyo po dyan, halos may parehas pong sinasabi dyan si Paul sa mga taga-Colossae. Pero pinakamaganda po dyan, na ipakita ni Paul yung mga dapat, sabi ni Paul, you have to mortify, alright, kill, or put this out. You see? So, the Apostle Paul is teaching us what to put out and what to put on. Yeah? So, nakita niyo, mga kapatid, that is in verse number 5, mortify. That is what you are going to kill, what you're going to put out. Okay? And then there are 6 na nakalagay po dyan, mga kapatid. And the next one is in verse number 8. There's another 5 na dapat mong aalisin. And there's another one in verse number 9 that you have to put out. So, the first one is 6, second is 5, then the other one is another one. So, the total is 12. Na sinasabi ni Paul, put it out. Okay? Put it out. And there's another 5 or 6 in verse number 12, 13, verse 12 and 13 na dapat nating i-put on. You see that? So, merong kayong ipuput out, merong kayong ipuput in. So, dapat matutunan natin yan, mga kapatid. Importante yan. You see, alam nyo, ang turo ni Paul parang napaka-elementary. Napakaganda. Ang problema, mga kapatid, sinasabi na ito na ganun kasimple, pag hindi pa naman natin nakuha, ay grabe na ito. And then sabi ni Paul, pagkatapos niya sabihin yun, 12 things that you need to put out, he mentioned 5 or 6 that we need to put on. Pero alam niyo, mga kapatid, he mentioned another one which is above all of this. All of what you're going to put out, what you're going to put on. Akalain niyo po ito, mga kapatid. So, alam niyo, binabasa ko po ito, iniisip ko, sabi ko, kahit hindi na sinabi ni Paul kung ano yung ipuput on. Sinabi niya yung 12 na ipuput out. And then sana inilagay niya yung kaisa-isa na sinasabi ni Paul above all. Di ba? So you don't need to put on these things which is against doon sa 12 na sinabi niya to put out. And sabi ni Paul, there's another 6 that you need to put on. Pero sabi niya, there's above all. Sabi niya sa verse number 14. Napansin niyo? And above all. You go to that passage, mga kapatid, para meron kayong titignan at meron kayong guguhitan. Alright? Ano sabi ni Paul? And above all these things, put on what? Charity. So charity is above all these things, referring to verse number 13. Is that a good study? Kapatid, now listen, pag-aralan niyo mabuti. Verse number 13 is above all those 12 that the Apostle Paul said, put out. Nakita niyo? Ulitin ko, mga kapatid. Okay, ulitin ko. May minention si Paul na 12 na dapat nating i-put out.
At meron siyang mention na 6 na dapat nating i-put on. And there's another one na mention si Paul that is above all that we need to put on. Eh yung 6 pa lang na mention niya is above the 12 that we need to put out. Pero may mention pa siyang isa which is above all doon sa 6 na mention niya to put on. Nakuha niyo, kapatid? Come on, talk to me if you can. And then he said, this is charity, na minention kanina ni Pastor RJ, na sinasabi niyang great love of God. Saan nanggagaling ito? Sa Diyos. What is that? Great love. Sabi ni Pastor RJ. Di ba? Which is true. That is charity. But what is the work of the charity? Bakit tinawag ni Pastor RJ great love? You see? Now, ang sabi sa verse number 12, kapatid, which is the what? Bond of what? Perfectness. You understand what the word bond here? Katulad po yun ng ligament. Now, sa katawan natin, may mga ligaments po tayo, kapatid. At ang pinakamaraming part ng katawan natin na merong ligaments, yung tuhod po natin. When you look at the back of your knees, kapatid, nandiyan po yung tinatawag na ACL, MCL, and meron pang PCL, MCL, TBL. Wala po yung TBL. The Baptist lunch na yun. Alright? Alright. Now, so, meron pong mga ganun, merong LGL, marami po yan. Ang isa sa pinakamaraming gamit po yan, yung ACL, kasi may cross po yan, naka-cross po yan sa may likod. Kung titignan mo yung back ng knees, kapatid. You see, nung nasa Harvard kami, naaral, no. Harvard of YouTube. You see, now, pag pinag-aralan, tinignan niyo po yan, naka-cross po yan, mga kapatid. Ang ligament, nagkukontrol yan ng mga dapat puntahan o galaw natin activities ng ating katawan. Particularly sa tuhod, kapatid. Yung ligament, yan ang nagkukontrol. Elastic po yan. Alright? Para hindi niya mapuntahan yung hindi niya dapat puntahan. At hindi niya magawa ang hindi niya dapat gawin. In other words, pagka maayos ang ligament mo sa tuhod mo, perfect ang tuhod mo. So, it means the ligament is the connection ng perfectness. Pag wala pang problema, kapatid, tingnan nyo, may mga nagkakaroon ng problema sa ligament, napuputol yung ligament, yung tuhod, yung kanyang paa, mali na ang direksyon. Kaya nga pinapaltan po yan ng alambre minsan pagka nasisira yan. Alam niya ni Brother Roy. Good morning, Brother Roy. Alam niya yan. You see, kung gusto yung makita, pakita sa iyo ni Brother Roy yung kanyang x-ray sa tuhod. Pakita mo minsan, Brother Roy. Now listen. So, in other words, yung ligament ay mayroong purpose. Para mapuntahan lang, makontrol niya kung saan dapat lamang siya pupunta. So as long as yung ligament mo is good, kapatid, everything sa iyong paa, sa iyong tuhod, ay maganda. Yung talampakan mo, maganda ang diretso niyan kung maganda yung ligament mo. In other words, pag tumayo ka ng ganyan, makikita mo yung ayos na tindig mo, sapagkat sa tuhod mo, maayos yung ligament. Nakokontrol niya yung direction. Are you getting the point? Nakokontrol niya. Pupunta siya sa tamang lugar at hindi siya sosobra sa limit niya. Sapagkat pagka sumobra yan sa limit niya, may mararamdaman kang hapdi, may mararamdaman kang sakit. So everything na nagkukontrol, nagkukonect sa tamang direksyon, tamang kalagayan ng ating paa, ay yung ligament na nandito sa tuhod natin. You see, isa sa mga ayaw ng tuhod natin, yung sudden na pagtigil. Kaya makikita mo yung karamihang may sakit ng ACL, mga basketball players, at saka mga nagkukunwaring basketball players, yung trying hard ba? Okay? Kasi ginagaya-gaya nila yung mga galaw ng mga, akala nila maayos. Karamihan sa kanila may ACL sila. You see, kami, ang sakit lang namin, TBL. Maganda.
Pero, eto kapatid, makikita nyo, nagkakaroon sila ng problema. Bakit? Sudden impact, sudden stop, nagkakaroon sila ng problema. Yun ang problema niyan, kaya nagkakaroon sila ng ACL. Now, here's what I'm saying, mga kapatid, okay? Pag tama ang inyong connection, ang sabi ni Paul, bond of perfection. What is the bond of perfection? You just go back to verse number 12, verse number 14, you will find out that exactly this is what the Apostle Paul said, put on charity. So it is the love, kapatid, ang nagkukonek, ang nagdadirect, ang nag-aayos sa lahat ng mga galaw natin. Imagine kung ang isang anak ng Diyos, ang lahat ng drive ng kanyang galaw ay yung charity. The bond of perfectness. Nauunawaan nyo kapatid, yun ho yung panglaban doon sa verse number 5 at panlaban hanggang verse number 9. You see, lahat ng sinasabi ni Paul na put out, lahat po yan ay kayang kontrolin kapatid ng verse number 15 na sinasabi ni Paul na bond of perfectness. You see that? Kaya makikita nyo kapatid, lahat yan ay mapipigilan. Lahat. Kaya nagagawa natin yung verse number 5, verse number 6, and verse number 8, and verse number 9, we lie each other. It is because wala na, uncontrolled na tayo, wala na sa direksyon. Naunawaan nyo po, lahat na sinasabi ni Paul, alisin nyo yan, immortify nyo, patayin nyo yan, tanggalin nyo yan. You see, bakit? Yun ang mga wala na sa direksyon, wala na sa hulog yun. Pag uhulugan mo, wala na sa tamang hulog, wala na sa tamang position. Bakit? Wala na hong ligament na nagkukontrol. So listen, ano yung pang-control? Ano yung ligament natin bilang anak ng Diyos? It is the charity. It is the great love of God na sinasabi kanina. You see that? Yun ang nagkukontrol sa atin. Kaya tayo ay nasa tamang position because of the love of God. See that? That is exactly what I don't want you to miss, kapatid. Kaya kahit itong mga young people nito, kaya wala nang direksyon ng buhay ninyo, wala na sa inyo yun eh. Wala nang ligament. Kaya pagka gaano man kahilot, hinihilot natin yung paa na bumalik sa ganito, kasi yung paa, ginayon na natin, babalik uli yan dito. Bakit? Wala na yung connecting, wala na yung connection ng perfectness. Hindi na complete, hindi na, wala na sa tamang direksyon. Bakit? Wala na yung nagkukonek, wala na yung nagkukontrol. Kapatid, ang ating kaayusan ay nasa pagmamahal ng Diyos. Tandaan nyo, ang kauna-unahang ipinakita sa atin ng Diyos, yung pagmamahal niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, na nagsasabi patungkol sa kaligtasan po natin. Alright? So, yung unang pagmamahal ng Diyos, pero hindi po nagtapos doon, mga kapatid. Sinabi kanina ni Pastor RJ, 1 John 1:9, if we confess. You see that? If we confess, God is not only willing to forgive us, but He's willing to cleanse us. Di ba? So, if you have a right connection with the love of God, you are in the right direction. Right connection with God is right direction with our living right now. Yan ho ang wag ho nating kakalimutan. Pinipilit nating ayusin ang isang bagay without the love of God. Hindi mo kayang ayusin ang buhay mo na wala ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat anumang klaseng relasyon na wala ang pag-ibig ng Diyos, tama yung sinabi ni Pastor RJ, kung walang pagmamahal ng Diyos, imposibleng mahalin niya si Sheila. Kasi tayo mga kapatid, sa totoo lang, honestly, lahat po tayo tao, I confess, naapektuhan ako sa kalukuhan ng mga nagloloko. Oh yeah. Naapektuhan po ako mga kapatid. Pero with the love of God, we can overcome everything. We can overcome everything. You see that? Kaya kapatid, gusto mong makita nyo nasa tamang hulog. Nasa tamang hulog. Naalala ko minsan yung therapy. Pahigain ka, ipapantay yung paa mo. Yung paa mo dapat ganun. Pero makikita mo, yung paa mo, minsan nakaganon yung isa. Ibabalik niya uli. Boom. Relax. Relax. So yun ang relax niya.
So, there must be something wrong in the connection somewhere. So, yun yung ayusin niya. Sasabihin niya, itong problema mo. So, pag hinilot niya na, oh, man, bakit? Ibinabalik niya sa dati. Kaya mga kapatid, medyo masakit pag binabalik ka sa dati. Now, pag tinanggal yung bisyo mo, pag tinanggal yung sigarilyo, alak, bisyo lahat, pag tinanggal yung katamaran mo, pag tinanggal yung tamad, masakit. Masakit. Pag tinanggal yung addiction mo sa cellphone, alam mo kapatid, let me just say something about that. Grabe ang tao ma-addict sa cellphone na wala namang kabuluhan yung kanyang pinapanood, yung kanyang tinitignan, pero lagi yung nakatingin sa cellphone. Nakita niyo po mga kapatid, nandiyan lang yan. Scroll lang yan, scroll. Wala namang katuturo, wala namang kukuhunin dyan. Could you imagine you're scrolling your phone for an hour or more than that? You're wasting your time. You don't even know that. Hindi mo napapansin, nag-aaksaya ka lang ng time. Ganun-ganon lang. Ganun-ganon lang. Tapos mamaya, naghihintay na lang ng bagting. Delikado ka. Kasi hindi sa lahat ng oras, buhay ang nagpapakain sa iyo. Mas maganda ngayon, ang sabi ni Paul, maliwanag, this is not my word. Patayin muna ang papatay sa iyo. Ano yun? No. I'm not trying to teach you to be criminal. Sabi ni Paul dito, mortify the flesh. Alin papatay sa iyo rito? Lahat ng mga nandito minention ni Paul, 12 of them. Yan ang papatay sa iyong spiritual at connection sa Diyos. Yun ang puputol ng iyong ACL sa Diyos. Yun ang puputol ng MCL, LGL mo sa Diyos. Kaya ngayon pa lamang, yun na ang tanggalin mo para hindi na maapektuhan lahat ng MCL, lahat ng ligaments mo at mananatili kang perfect ang tindig mo sa harapan ng Diyos. I hope this is clear, brethren. So, minsan, hindi ho natin nakikita ito, napapansin na lamang natin, malayo na tayo. See? So, alam niyo na yung mga wala sa hulog. May diferensya yan sa kanilang mga ligaments. Kaya sabi ko sa inyo, ano man puputol sa mga ligaments mo ngayon, putulin mo na. Mas magandang wala kang connection doon sa mga bagay na yon at magkaroon ka ng connection sa Diyos. That's great message, Pastor RJ. Thank you. Great message. Kaya minsan hindi na natin makita, tama yung sabi ni Pastor RJ, hindi na natin minsan makita yung pasalamatan natin kasi wala na nga tayo sa hulog eh. Hindi mo na makita eh. See? Kaya ngayon, by the way, sa information ng lahat, hindi mo na ako gumagawa ng devotional kasi medyo may problema yung right eye ko. Okay? So, kinakailagay muna yun sa hulog. Iayos muna. Kasi baka mamaya, type ako ng type, iba na ibang mga words na natatype ko. See? Pagbibintangan nyo na yung age ko. See? Pero ang totoo nun, kahit sino pwede magkaroon ng problema sa mata. Nung ini-explain sa akin ng doktor kung paano ka magkakaroon ng problema sa mata, maraming dahilan kapatid. Well, it's not about age. It is just about a click. Dito sa may likod ng eyes natin, meron pa dyan mga hilerang ganon. Pagka, sabi niya, yung tatay ko nga, bumuhat lang ng isang sakong palay ganon. Pagbuhat niya ng ganon, boom, biglang lumabo. Yung pala merong nag-detach. See, ganun lang kasimple mga kapatid. It's only by the grace of God. Salamat sa Panginoon. Amen. Dakilang katapatan at dakilang pagmamahal. Amen. Great message. Huwag niyo kakalimutan kapatid. Kaya kayo, may mga sira kayo, may mga ACL na kayo spiritually, ayusin niyo na para maayos ang lakad niyo. Nakakita na ba kayo mga kapatid na naglalakad na parang magkasalungat? Dito yung isang paa pa ganon. Yun. Tapos kaya nga yung iba, hindi rin lumalaki, hindi parehas din ang laki ng paa. Yung isang paa, 8, yung isang paa, 6. Yeah. Kaya pag tinanong mo, ano ho ang height nyo? Depende.
Sa kaliwa ba o sa kanan? Kasi may mga problema mo din, wala sa tamang hulog. Pero sa akin, sa biyaya ng Panginoon, Ner, kasyang-kasya, Ner, tama yan. Alright. Kahit nabigyan mo pa uli ako. But anyways, tama-tama. I mean, napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon na balance tayo. Kaya dito sinasabi ni Paul, spiritually, if you're imbalanced, you can do something about it. Just put out and put on. See, put out and put on. Amen? Napakasimple. Amen? Alright. Tumayo po tayong lahat. Did you get something this morning, mga kapatid, dyan sa virtual? Mga kapatid, Amen, Pastor. Thank you po, Pastor. Amen. Amen, Pastor. Amen.